Hello, magandang hapon sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayo mga ka-inklunasyon? Isa sa mga pinaka-hot topic nitong mga nakaraang araw ay patungkol sa persons with disability IDs. Ang paggamit ng mga fake na mga ID at ang pag-aabuso nitong mga ID ng mga taong walang kapansanan. Marami ang nagbigay ng kanilang opinyon patungkol sa sitwasyon na to. Kaya dito sa Inklusyon, pag-usapan natin ang mainit na topic na ito. Kaya mga ka-Inklusyon, just sit back and relax at makinig sa ating mga panauhin sa hapong ito. Kaya ang ating panauhin, mga ka-Inklusyon, ito ay fresh na fresh pa, no? Galing sa Bangkok, Thailand, no? Parang ilang araw ata doon, no, ang kanyang workshop, no? Pero nandito na siya. Siya din, no, ang aming lead convener sa UN, sa coalition ng UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Siya din ang head ng Provincial PIDAO ng Pangasinan. Let's welcome Miss Jennifer Garcia. Kamusta na, Jen? No po, Kamusta ang beauty? Good afternoon po sa ating lahat. And thank you for inviting the League of PIDAO po. I will be joining here as one of the board of directors po ng League of PIDAO of the Philippines. In behalf of in behalf of our president po, Sir Jobert Laigo po. So board of director ka pala, Ma'am Jen, no, ng League of PIDAO, no? Ikwento sa amin, no, sa ating mga taga-subaybay, itong League of PIDAO, ano ginagawa ninyo para sa sektor ng may kapansanan? Yeah. Actually, ang League of PIDAO of the Philippines was conceptualized po way back 2020, I think. The first president of this was Miss Miriam Llamos from Zamboanga. Wow, si Ma'am Miriam, yung mga taga Zamboanga, siya rin kilala po din ang natin ating yan. Provincial Social Welfare and Development Office doon po sa kanilang province. And recently po, we had our re-election and assembly. So we have our new president, which is Mr. Jobert Laigo po. Bali po, ang goal ng ating ang League of PIDAO po is, it is a mechanism po na para po magkaroon po ng venue ang ating mga persons with disability affairs officers po inside the Philippines para po sa sharing ng knowledge and experiences, and at the same time mga strategies din po. For about couple of years, ito rin po yung nagiging partner ng NCDA. Parang we are the arm for the monitoring and implementation of our laws, disability laws for our persons with disabilities po. Yeah. For Region 1, I was the representative. Since dito po sa Region 1, we're still forming po the League of PIDAO. In the process pa lang po siya. And during the time of Director Pradejas, all regions were given an opportunity to give or magkaroon ng representative po as part of the League of PIDAO. And as regional representative, we are automatic po na maging board of directors po. Okay. Siguro, sa ngayon, Ma'am Chen, ilang region na ang kasali dito sa League of PIDAOs natin? As far as I'm concerned, sir, lahat po ng regions meron na pong representation. Actually, most of our officers or the main officers po yung from the president up to the yung lower na position po ay coming from the southern part of the Philippines, and we are maximizing the
online platforms to have meetings, and at the same time po kung meron pong mga policy recommendations na dapat po na i-review, we are maximizing po yung ating pong mga online platforms for meeting. Okay, so okay. I'm sure gusto ng ating mga tagapakinig malalaman, no? Ano ba yung standard na pamaraan or proseso para makakuha, no, ng isang persons with disability ID? Ang isang bata o ang taong may kapansanan? Paki-explain nga, Ma'am Jen. Unang-una po, ang ahensya po na nagre-release ng Person with Disability ID ay sa ating pong mga cities and municipalities po. Kung meron na pong Person with Disability Affairs Office ang isang munisipyo o syudad, maaari pong magpunta doon ang ating pong mga kapatid na may kapansanan kasama ang kanilang membro ng pamilya upang makapag-avail ng ID na ito. Kailangan lang po nila na makapag-submit ng mga requirements po nang sa ganun po ay makita at ma-assess din po. At ito po ay parte para po mapabilang po sila sa tinatawag po natin na person with Philippine Registry for Persons with Disabilities. Ito po yung system po ng Department of Health na kung saan doon po ina-upload yung data po ng mga persons with disabilities. At kung wala pa naman pong PIDAW ang kanilang mga munisipyo, tiyak po na ito po ay kanilang makukuha din po, may apply doon po sa tinatawag po nating opisina na City or Municipal Social Welfare and Development Office. Okay, thank you Ma'am Jen sa iyong pagpapaliwanag sa mga sa mga ating taga-subaybay sa inklinasyon meron tayong guest actually yung pangalan niya si Sir Jovert Lago siya Persons with Disability Affairs Office Head ng province of Capiz so inaantay pa natin siya. So habang wala pa siya, siyempre, yung ating kakwentuhan ngayon, yung ating napakagandang PIDAW head ng province of Pangasinan. Okay, sige, tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy tayo ngayon. Okay, Ma'am Jen, sa palagay mo, or sa iyong obserbasyon, ano ba yung estado ng ating mga kapidawan sa buong Pilipinas based on your information, based on your experiences? Yun, mula po nang naipasa ang Republic Act 10,070, patuloy naman po ang ating pong gobyerno po na para po ma-implement po ito through the National Council on Disability Affairs. At the same time po, tutok din ang Department of Interior and Local Government para po maisakatuparan ang pagkakaroon po ng PIDAW sa bawat probinsya, syudad at munisipyo ng lahat ng lugar po dito sa Pilipinas. Currently po, ang pagkakaalam ko po, halos lahat na po ay meron na pong PIDAW, hindi man ito opisina o departamento, pagkos meron po talagang nakatalaga na rin na parang section in every cities and municipalities po. As to the position naman po, yung mga officers mismo po, depende po kasi yon as stipulated doon po sa batas na kapag first and second or third class municipality, depende po sa class, ay doon po nakabase kung anong plantilla position po or posisyon yung pwede pong mailagak or ma-establish doon sa munisipyo na yon. So, maganda ang ginagawa rin ng National Council on Disability Affairs kasi po pilit po talaga nilang tinututukan at tinutulungan din ang mga PIDAW sa pamamagitan din po ng mga tinatawag po nating Regional Committee on Disability Affairs, considering nga po na ang National Council on Disability Affairs ay nag-iisang ahensya po na kumbaga sila po yung tumututok sa buong Pilipinas. Pero meron po silang mga regional program coordinators na siyang tumutulong po sa amin sa iba't ibang kaparaanan, sa pinakamabilis na kaparaanan. So, ang maganda po dito, bilang ako po, ang experience ko po, bilang bagong PIDAW pa lang po, actually magti 3 years pa lang ako as Person with Disability Affairs Officer po dito sa probinsya ng Pangasinan. At sa tingin ko, malaking tulong yung ginagawa ng NCDA na
tinututukan nila ang League of PDAO din na siyang tumutulong din sa kanila para po mabigyan kami ng technical assistance, no, ma-connect kami sa mga iba't ibang ahensya para po ma-address yung issues and concerns ng mga persons with disabilities po. Okay, thank you Ma'am Jen, no. Let no sa iyong kaalaman at sa iyong karanasan, no. Ano yung mga challenges, no, na naikwento o napag-usapan din ninyo, no? Yung mga challenges ng mga FIDAW offices. Kasama dito challenges ng mga personnel ng different persons with disability offices or ang mga focal person. Okay. Siguro po yung mga challenges po na nai-encounter pa rin po nila is yung kanila din pong yung pagkauhaw pa rin po nila sa information, ano, yung mga innovations, mga strategies na kailangang gawin. Kasi po, syempre po, ang Pilipinas ay napakalaki, Sir Ranil, at iba-ibang kultura ang meron po tayo sa bawat lugar. So iba-iba din yung pamamaraan kung paano po natin ma-address yung concern ng mga person with disability. Pero ang pinaka-challenges siguro, sir, as personnel is to reach out din talaga yung atin pong mga person with disability sa pinaka-laylayan ng lipunan na tinatawag, no, yung mga nasa grassroots, yung nasa mga bundok, nasa mga far-flung area. Yan po yung challenges, no, sa ating pong mga person with disability affairs officer. Technical assistance po talaga ang kailangan po namin. Ibibilang ko ang aking sarili kasi po bilang isang PIDAW dito sa aming probinsya, bagamat marami rin po kaming programa, pero naniniwala po ako na marami pa rin dapat gawin, no po, considering din po na may mga limitasyon din tayo sa mga funding, kasi po hindi lang naman din po ang person with disabilities ang issues and concerns po pagdating po sa mga LGUs. So siguro yun po, sir, and malaking tulong din itong League of PIDAW kasi kahit papaano po through them nakakakuha kami ng mga training opportunities, capability building opportunities, and at the same time the NCDA din po, they were able to make an opportunity for us to join. Yan po, minsan pa nga po ay libre ang mga trainings na ito para naman po ma-enhance yung aming pong knowledge and wisdom po patungkol po sa inclusive services po. Hindi lang po sa person with disability, minsan nga even yung mga community din na kung saan pwede makatulong yung ating pong mga PIDAWs po. Okay. So sinabi mo, Jen, no, na inamin mo naman, no, na marami pang PIDAW, no, ang kailangan, no, ng capacity development, no. Specifically, no, ano kaya yung mga capacity development, no, ng mga topics para masabi natin na ma-equip, no, ang mga PIDAW officers natin, yung mga staff natin para magkaroon sila ng sufficient na knowledge, no, skills and positive attitude para magawa nila ang kanilang mga mandato. Yan. Unang-una po dyan, dapat po siguro maging sensitive talaga. Magkaroon ng disability awareness and sensitivity training ang lahat ng PIDAW. Pangalawa po, in terms of policy development, siguro po importante yun kasi isa sa mandato ng PIDAW na mag-craft ng mga polisiya na tumutugon sa mga iba't ibang issues and concerns ng mga persons with disabilities. Like not hearing, but listening to the person with disability, especially na nasa grassroots, and lobbying a policy together with our organizations of person with disabilities po. Kasi sabi nga nila, sir, nothing about us without us. So we really have to give an opportunity for our person with disability to actively and meaningfully participate with regards to policy recommendations. Kasi sila po yung may concern nun, so importante po na naisasama po natin sila. So yun po, training po siguro on that. And at the same time po, yung patungkol po sa pagbibigay ng mga serbisyo po sa children with disabilities, particularly po yung may mga autism, cerebral palsy, kasi marami po tayong mga person with disability with such conditions. And I think po, yun po yung isa, yung
kakulangan po ng ating mga expert po pagdating po sa pag-assess po no, na may mga intellectual disabilities as well, sir. Very limited po yun. So yun po yung, I think, isa sa mga challenges din po. And siguro po yung cap build din po in terms of handling pa rin po the person with disabilities who are in need pa rin po, no? Para po sa character development. Yan. Kasi po may mga person with disabilities din po tayo na due to siguro sa situation din po nila ay dapat din po na matulungan din po natin sila to enhance or improve their character po. Sabi po nila, character building is nation building and we are part of the nation. Hence, siguro po importante na ma-develop din po natin ito bilang isang taong may kapansanan. At hindi yun excuse na dahil tayo ay may kapansanan ay we can do like parang do harm to other people. Mas maganda nga na ma-enhance natin ito and we can do a positive change to the lives of many people as well. I think, Sir Wow, Ranil, galing nandito na talaga po ang ating sumagot. guest. Ang galing sagot talaga no ng aming lead convener. Pero mga ka-inclinasyon, no, nandito na si Sir Jobert, no. Sir Jobert, magandang hapon, no. Maayong hapon sa imo, no. Kaya ako si Ranil Sorongon, no, taga Iloilo ako. No, so samtang wala ka pa or habang wala ka pa, nagkukwentuhan kami ni Ma'am Jennifer. Oh, Ma'am Jennifer, no, paki-introduce nga ang iyong comrade, no, na presidente ng ating League of PIDAO, Ma'am Jen. Ayan, thank you sa opportunity kanina, Sir Ranil. Nandito na po ang ating pong guest, of course, the newly elected president of the League of PIDAO of the Philippines Incorporated. Congratulations, Sir Jobert. Yes, congratulations. Very passionate and I must say very kind and very cooperative. Ano pa bang mga very ang pwede kong sabihin sa taong ito? Pero para sa akin, isa siyang kaibigan na tunay, no? At may busilak na puso para po sa ikakalaganap pa ng kabutihan para sa mga taong may kapansanan. Ladies and gentlemen, our guest for today, Sir Jobert Lago. Sir, good afternoon po. Okay, maayong hapon, Sir Jobert. Sir Jobert. Yes po, good afternoon, Sir Ramil Sorongon, kasi manuwa puro kita, no? And then, good afternoon, Ma'am Jennifer, sa lahat ng mga kasama natin dito ngayong hapon. Salamat sa opportunity na ibinigay sa akin, ano? This is my first time for this kind of interview. Kinakabahan ako. Sorry I'm so late. Relax lang. Ano lang ni, istoryahanay lang ni. Okay. Okay, na-late ako kasi katatapos ko lang ng isang meeting, you know, and we're very grateful na may ganitong platform para sa Persons with Disability Organization at sa including sa League of PIDAO of the Philippines, no, na makibahagi ng mga pananaw namin at mga plano ng organization regarding sa mga ginagawa ngayon sa mga local government unit at sa mga iba't ibang organizations ng persons with disability sa buong Pilipinas. Sa inyong lahat, maraming salamat. Magandang hapon, mayong hapon sa tanan. Oh, welcome again, no. Sir Jobert, no. Gusto namon sorry naghihiligay no na ako mga ka-inclinasyon. Okay. Sir Jobert, actually no, ang inclinasyon magpa 5 years na kami, no. Yes, at kami ay weekly ang ating episode that we discuss different topics on disability and human rights. No, Yes. Kaya special ang episode sa hapong ito kasi first time mo, no, at medyo mainit mainit ang issue na ating pag-usapan, no, sa hapong ito. Pero bago tayo didiretso no sa issue, gusto namin makilala ka, no. Pwede mo kaya ikwento, no, ang iyong kwento ng iyong buhay at paano ka na-involved, no, sa advokasya on persons with disabilities?
Yes po, ako pala ay isang persons with disability since birth, polio victim po tayo, no? At taga Iloilo po ako, sir, taga Haniway, Iloilo po ako, para sa Ah, mga taga-subaybay natin. taga Janiway ka pala. Oh, Oo, taga welcome Chile, dyan. so Welcome dira yes. mga taga Janiway. Yes po, pero dito tayo nagtrabaho since ng 20 years ago or 27 years ago dito na sa Capiz, no? Sa lalawigan ng province or province of Capiz. And para sa kalaman ng lahat, matagal na tayong PWD or Persons with Disability member, pero hindi ko pa alam kung anong anong gagawin sa sektor kasi I accept this workload that was in 2018 lang, no? Kasi more on administrative functions tayo before, but before the administrative functions, nasa radyo tayo galing, no? Kaya Kaya nakarating tayo. pwede ka pala, Jen. Ma'am Jen, pwede pala dito si Sir Jubert. No, makasama natin sa inklinasyon, Ma'am Jen. Okay. Sige, continue, Sir Jubert. Yes po. So mula Iloilo, pumasok tayo sa radyo, na-assign tayo dito sa Capiz until sa time na pumasok na tayo sa government, no? Government service. Pero nasa government service tayo mula 2020. Saan ka na-graduate, Sir Jubert? At anong kurso mo? Nasa College of Engineering tayo, no, sa WIT sa Iloilo, and then wow! pumasok tayo ng sa WIT ka pala. Okay. Yes po. Magkalapit lang tayo, Sir Jubert, no? Ako naman ay nag-graduate, no, sa West Visayas State University. No, ako Yes. yung mga classmate ko, kung matandaan mo, mga Jinel De Morito, Alinjoy Oremo, na I think taga Haniway si Alinjoy, mga classmate ko sila. Sila naman, mga mga mass communication yan sila. Ako naman, social science, graduate ako ng West Visayas. Wow, no? Prestigious school in Western Visayas, yung WE issue, Sir Ramil, and we're very grateful na nagsama tayo dito ngayon. And ipagpatuloy ko lang, mula government service, more on administrative functions, pumasok tayo sa PDAW 2018, no? Kasi walang mag-handle ng PWD. Doon ako natuto kung anong dapat gawin at paano gawin, no? Mga ganong trabaho, paano ma-focus ang load to the organizations, paano mabigyan ng suporta, bigyan ng serbisyo yung mga kasamahan natin sa local government at sa mga munisipyo sa probinsya at saka sa mga bayan na Sir Ramil and Ma'am Jennifer. That is the reason why na na-adapt ko na and hindi mahirap mag-adjust kasi na-experience mo ng lahat na experience nila mula sa anong mga nangyayari sa buhay mo, anong mga masakit o mapait na experience na dinadanas ng mga persons with disability. I already experienced that one. That is why alam ko kung anong kailangan, alam ko kung anong pwedeng gawin ng local government unit para makatulong sa mga organizations. At luckily, no, na nagtayo ang organizations, itong mga League of Persons with Disability sa buong Pilipinas, nakasama ako, that was in 2021, parang may organization, may mga representative from different regions, and grateful for Region 6 na ino-organize namin yung mga municipality, provinces, at yun pala yung parang daan kung paano tayo nakapasok sa national organizations ng League of Persons with Disability of the Philippines, Sir Jennifer and Ma'am Jennifer and Ma'am Sir Ramil. Okay, sige. So, welcome, no? Kami naman ni Jen, no? Medyo matagal-tagal na kami, no? Sa disability advocacy. Ako, siguro mga 20 years na ako, no? Wow. Mula nang pumunta ako dito sa Pilipinas hanggang ngayon, no? Very active pa rin, no? Sa disability advocacy, no? And like Jennifer, no? Usually we give seminars, no? And training. Pero ako naman, no? Sir Jubert, nasa NGO ko, no? Dati akong sa Autism Society Philippines, no? At saka sa Northfield Foundation. Anyway, no? Let's go na, no? Sa hot topic of the day. Happy tayo.
ka-inklinasyon, no? I'm sure, no, alam natin, no, ang Republic Act 7277, no? Yes po. Ito ang Magna Carta for persons with disabilities. At meron ditong isang amendment, ang tinatawag natin na Republic Act 9442. Ang batas na to ang siyang nagbibigay ng benepisyo at pribilehiyo para sa mga taong may kapansanan. Tama. At dito nanggaling, no, ang tinatawag natin, no, na mga karapatan ang benepisyo. At isa dito, no, ang pagbibigay, no, ng mga 20% discount on transportation, medicine, okay, restaurant, no, 1% discount on the prime commodities. No, ako Jen, kaya medyo kabisado ko ang 9442 kasi before, no, isa ako sa mga nagbibigay, no, ng training, no, about 9442. Okay. So ngayon, ito yung ating hot topic. Okay, sige. Sir Jobert, no, Ma'am Jen, no, ang League of PDAW ba, meron na kayong posisyon, no, as League of PDAW sa mga nangyayari na mga issues ngayon, no, patungkol sa paggamit ng fake ID, no, pagbibenta ng mga ID, no, at iba pang mga kaakibat na issue patungkol, no, sa kay persons with disability ID. Sino ba yung gustong unang sumagot? Si Sir Jobert ba or si Ma'am Jen? Okay, sir. As of this time, we condemn, no, sa League of Persons with Disability Affairs of the Philippines ang mga nangyayari na mga abuse na paggamit ng mga identification cards, discounts, privileges ng mga persons with disability ng ibang mga tao na hindi man persons with disability. Actually, sa core group meeting namin for the preparation sa ipalabas na stand ng league, no, ay palabas tayo ng stand ng LPDAW Philippines na we really condemn the act of abuse identification cards kasi marami tayong mga kasamahan, marami tayong mga PDAW officers na biktima din dito, kasi sila mismo nagugulat lang may mga IDs na lumalabas na hindi alam ng local government unit, no? At mayroon din mayroon din nakikita din tayo na may mga kasamaan din natin, no, na kung tingnan mo, sila mismo walang magawa kasi dati not now, no, not now, because doong panahon hindi pa stricto, no, wala pa sa online registration, kaya wala kang magawa sa mga local chief executive, di ba, sir? Kung ikaw yung casual or contractual employees na pwedeng bigyan mo ng ID ito kasi may ganyan, di ba? Pero ngayon, sinisiruin na ng mga League of PDAW, yung mga PDAW officers na designated nating mga persons with disability affairs officers sa mga munisipyo at local person na hindi na ito mangyari, no? Yung nakita namin na sitwasyon na yan ay laganap, no, mostly, no, diri sa mga probinsya hindi masyado, pero sa mga highly urbanized communities, no, nangyayari ito kasi maraming materials na pwedeng gawin na magpagawa ka lang ng mga high-end na mga identification cards, no. So I think kami sa League of PDAW ayaw naming mangyari na ina-abuse, no, ang karapatan, ina-abuse yung pribilehiyo ng persons with disability ng mga tao na hindi naman persons with disability, Sir Ramil, sir. Okay, Jen, may idagdag ka sa sinabi ni Sir Jobert, Jen? Ma'am Jen? Pero ongoing ngayon, sir. Ongoing ang monitoring namin, no, para sa mga tagapakinig po natin, ongoing pa po yung validation natin, no. At saka may mga LGUs na tayo na pinang-recall na yung mga identification cards at nag-issue ng bago with the QR code as of this time, no. At we are
doing our best for the PRP-PWD online registration para lahat ng ma-identify natin ng lahat na hindi nakapag-renew at hindi nakapag-online registration ay meaning to say hindi na sila miyembro ng persons with disability, no? Second, sa ongoing validation po natin ay matitingnan din po natin kung ang mga tao na nagre-renew ay talaga ang persons with disability para makita din natin at ina-encourage yung mga medical officers na ganito ng mga nangyayari ngayon because sa mga reports at mga what we call this mga investigations na nangyari, malaking tulong to no sa mga persons with disability affairs officers at sa mga focal person na gawin ang tama at saka strengthen ang recording sa bawat local government unit, Sir Ramil. Okay. Jen, may dagdag ka sa sinabi ni Sir Jobert? Yan, siguro din po, Nakamute. Okay. makakatulong din talaga na magkaisa din yung ating mga person with disability leaders na tulungan din po natin ang ating gobyerno po para po matukoy po natin yung mga tao na umaabuso po sa paggamit po ng person with disability ID. Yun po. So, and we're also leaning on the National Council on Disability Affairs. We really also appreciate yung efforts din na ginawa nila agad. Of course, the Yes. Department of Social Welfare and Development Office, kasi diba through our Secretary Gatchalian, they were able to come up agad-agad ng parang solution. Hopefully that the initiative that they're doing right now para po ma-address yung mga fake IDs for the person with disabilities ay makatulong po ito. So they're having a pilot test for this project. So actually our province already nagbigay po kami ng parang interest na maging isa po sa mga probinsya po na mapilotan po ng project na yan. So far po dito sa aming pong probinsya, we have one city na meron pong report po na may mga fake IDs and na natukoy na po kung sino po yung gumagawa nun. And it's not really part of the PIDAO. It's not really the PIDAO. It's not really the municipio, but it's an Yes. individual. It's a private individual po gumagawa. So it's not yet proven, but then allegedly they are from private individual po. Parang they're making business out of it po. Okay, sige. Tama po. I'm sure gusto malaman no ng ating mga tagapakinig. Kailan kaya no sir and ma'am lalabas ang position paper no regarding the use of fake IDs and its abuses no ng League of PIDAO. May time frame ba kayo para ilagay din natin dito sa sa inclination na ito no ang ginagawa ng ating National League of PIDAO. May time frame na ba kayo, Sir Jobert? Yes, sir. No, may proposed meeting kami on the 27th of this month, no? Yung League of PIDAO regarding that, sir, para makapalabas kami ng position paper regarding sa lumalabas na issue na yan. And dun sa tingin ko kasi maraming nakapag-income dito or business nila to sa mga negosyo ng mga illegal ba na gumagawa ng peaking ID. So kailangan agad-agad may support ang League of PIDAO sa ginagawa ng NCDA, DSWD regarding dito, including sa support namin sa Department of Health, Sir Ramil. Okay, so asahan namin yan, no, Sir Jobert, kasi parang sinabi nila, bakit yung ibang grupo may position paper na sila regarding that, no? Pero parang yung mga PIDAO, para wala pa silang position regarding this. So abangan yan namin, Sir Jobert, Ma'am Jen, no? Ang Yes, sir. iyong posisyon no, para Yes, sir. mailathala natin dito sa inclination. Yes po. Kami talaga nangangailangan din kami kasi kami mismo unang apektado dito sa ganitong sitwasyon kasi kami yung nag-i-issue ng identification cards before the office of the local chief executive so kami una nakakilala at nakausap yung mga persons with disability sa mga barangay, munisipyo at
sa city, no? So kailangan talagang palabas kami ng stand dito, Sir Ramil. Okay, sige. Balikan natin, no, Sir Jobert, i-analyze natin, no. Bakit kaya nagkaroon, no, ng mga peke persons with disability ID? Bakit, no, nakalusot ito, no, sa ating mga opisina ng PIDAW? Ano ang nakalap mo, no? Anong nakalap mo ng mga balita parte dito? No, bakit nakapag-issue, no? Yung iba nga, no? Sorry ako real talk lang. Yung iba to sa totoo lang, no? Galing mismo, no, sa opisina ng PIDAW. Pero hindi ko nababanggitin, no? Sa palagay mo, bakit kaya nagkaroon ng mga ganitong pangyayari, Sir Jobert? Una-una siguro sir sa tingin ko because na ang nangyayari ngayon malaki yung discounts, malaking pribilehiyo, kaya may mga tao na mga private organizations or individual na nagnegosyo ng identification cards. Pangalawa, if may nasa LGU rin na nag-issue ng ID, hindi pa naman natin napapatunayan, kasi ang trust and confidence ng local chief executive ba na dati kasi yung estilo, 'di ba, hindi pa naman yun computer or card ID yung ginagamit, parang pupunban, special paper. So yung ginagawa dati is nauna yung chief executive magperma before yung pag may magpunta, 'di ba? May minutes lang tayong iniisip dito before palabasin yung mga identification cards. So ginagawa nila para hindi magtagal yung issuance of ID, mayroong nauna yung mga local chief executive na magperma kasi hindi pa dati stricto, di ba? Ngayon, nakita siguro nag-grab opportunity yung iba, makasamahan din natin, pwede natin ma-prove yan, na nakalabas, mayroong nakalabas talaga. Or may mga nagsamantala, no? Alam mo naman kahit saan, 'di ba? Sir, hindi natin mako-control kahit sa ibang opisina. May lumalabas na mga dokumento na hindi alam na gamitin pala sa mga ganyang illegal na maka-discounts lang, ganon. Kaya nga, I remember mo dati is one to sawa yung 20% discount mo sa grocery, di ba? Ngayon, nilimit na lang sa 1.3 o nag-1.7 na ngayon, o di ba? Kasi dati, ni-abuse din nila yung mga identification cards sa senior citizen ng PWD, ginagamit na grocery, hindi lang ng PWD, pang buong pamilya. So, ganun. So, nakita nila, nakapag-tsansa sila. Siguro, yan yung sa tingin ko. Yung mga factors na nangyayari sa ganitong paggamit ng mga identification cards, sir. Okay, sige. So sa inyo, no, sa napag-usapan nyo sa League of PIDAW, no, ano yung mga steps ninyo? Ano yung mga strategy ninyo, no, para mabawasan man lang or really eradicate, no, the issuance of fake ID, no, ang Yes. pag-aabuso, no, ng paggamit ng persons with disability ID, Sir Jobert. Yung mga nakikita ko na mga mitigations or mga ginawang moves ng mga local government unit, ni-recall ang mga in-issues na mga ID before and then nagpalabas ng mga bagong ID with QR code para makontrol at malalaman kung wala kang mga QR code or yung mga ID numbers mo wala na sa online registration, makikita na yung mga nagumagamit na yan, hindi na yan pwede i-accept ng mga establishments because na wala nang mga QR code at iba pang palatandaan na legitimate members of persons with disability, yung ID yung ginagamit at present na mga miyembro ng persons with disability sa mga establishments, sir. Yeah, Sir Jobert, yan sa mga highly urbanized, no, mga advanced na, no, na mga local government units, no, tulad namin dito sa Quezon City. Ako lang taga Quezon City ako At may iba pa ako alam, no, like for example, ka-meeting ko nung nakaraan lang, no, yung isa din, no, na PIDAW head, no, sa isang city din dito sa Metro Manila. So yan ganon yung mga hakbang na ginagawa nila. Pero paano yon yung mga third class municipalities na kahit nga very limited yung kanilang
personnel, very limited, no, yung kanilang mga equipment. Paano kaya nila gagawin 'yon? Actually, sir, ang ginagawa dito ngayon ano, sa mga maliit na mga bayan katulad namin, yung mga third class, second class municipalities, ay gumagawa ng paraan, bine-verify ulit kasi hindi naman lahat maraming sa mga munisipyo, no, hindi marami naman masyadong miyembro per barangay. I-validate po ng MSWDO, CSWDO at saka yung mga barangay president natin kung talagang nag-exist pa itong mga persons with disability na to. At saka ni-remind na kung pwede dalhin ay renew ang lahat ng mga ID ng mga miyembro niya per barangay para malalaman natin na masaturate natin na talagang hindi na nag-i-exist or ma-minimize na natin ang mga illegal use of identification cards for persons with disabilities, Sir Ramiro. Yeah. Ito, no, palaging tinatanong to, no, ng mga Yes po. magulang, no, papaano tinutulungan, no, ng mga PIDAW, no, ang mga magulang ng mga batang may kapansanan na meron silang red flags, no, on autism, on ADHD, on intellectual condition, no, yung mga merong seizure. Sa inyong mga napag-usapan, no, sa PIDAW, no, paano niyo to matulungan na sila, no, ay madali makakuha, no, ng persons with disability ID, no, dahil ang kanilang kondisyon ay non-apparent, Sir Jobert. Yes po, no. Magandang tanong, sir. Ano? Thank you, no. Kasi mga special children talaga natin na mahihirapan, no, with the help sa parents at saka sa pamilya, ano, tulungan din natin through barangay president or officers ng persons with disabilities sa kanilang munisipyo, no, para mas madali at saka including yung mga medical certificate nila kasi mag-undergo sila ng medical certificate uli, ano. So may mga municipal health officers tayo or district hospitals na tumutulong din, no, sa mga parents ng mga persons with disability para mas mabilis at hindi magtagal na mabigyan talaga ng mga identification cards ang mga kasama nating mga persons with disability. Yeah. Sir Jobert, kasi parang sinasabi nila, parang yung mga sinasagot, no, ng mga PIDAW officers, ano na yan parang general lang yan Gusto nila kasi malaman kung paano kaya, no? Like for example, no, nag-identify ba kayo, no, ng developmental pediatrician? Nagti-train ba kayo ng mga specialist? Nagbibigay ba kayo ng financial support, no, para makakuha, no, ng persons with disability ID, no? Especially ito yung mga non-apparent, no? I think yan yung gusto nilang malaman kasi parang napakahirap, no, sa mga ganitong kondisyon, no, ang makaka-issue, no, na makakuha sila ng persons with disability ID. Correct, Ano sir. sa palagay mo? Correct, sir, no, kasi mahirap talaga at sa ang mahal ng mga specialized doctors natin, ano. May mga ang DSWD natin, yung SWAT natin, dito experience namin yun sa Region 6, no, or sa Capiz alone, no. May mga tumutulong din, no, through SWAT ng DSWD, yung nagbigay ng financial assistance na parang pambayad na o gamitin ng mga persons with disability to process sa kanilang mga medical check-up, Sir Ronel, para matulungan yung mga kapatid natin na nangailangan ng tulong at the same time nire-refer, no, ng CSWDO including sa health office kung saan may mga specialized doctors na nag-check up sa mga karamdaman or disability ng mga miyembro natin, sir. Yeah. Kasi actually, kabisado ko yan, no? Medyo kilala ko kasi yung mga specialist, no? Diyan sa Western Visayas, no? Yes. Actually Western. sa atin sa Iloilo, no, may dalawa tayong developmental pediatrician nandiyan, no? Si Doktora Emmy Evangelista, no? Yes. At ang isa, no, si Doktora Hilyada.
So kaya nga ang tanong, no, ang tanong ng ng mga ating mga magulang, papaano mapabilis, 'di ba? Kasi sabi nyo, kailangan no yung official no na diagnosis ng mga specialistang ito. So, paano? Kasi kailangan na nila ng ng Actually, ID sir, para yes. mapag-benefit sila. So, papaano mapabilis no kung ganito ang pangailangan no ng mga batang may autism no, ADHD, may intellectual condition, kailangan ba talaga sila makakuha muna no ng persons with disability ID no para maka-avail sila ng kanilang mga benepisyo. Yes, sir. Kasi dito sa akin ano sa ah, office ko, may for example, may 5 or 3 PWD na kailangan ng kay Dr. Hilyada. Pinapadala yan, may sasakyan tayong piniprovide, no? Dalhin sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao para matulungan yung mga bata na yan or ma-check up sila. Para pagka sa hapon, makauwi na sila dito sa area ko. Kaya para mabilis the next day para ma-process yung mga IDs nila. So ganun yung ginagawa namin. Sige. Ano? So sa mga dakapis no, kadto lang kamo no sa opisina ni Sir Jobert no. Yes. Meron daw no, meron daw pang tulong no para makakuha ng assessment ni Dr. Hilyada. Kasi Dr. Hilyada is from Pilar, Capiz. Pamilya. Yeah. Anyway, sige. So ngayon ako may tanong dito no, isa sa mga member no ng inklinasyon. Yung tanong niya no, sa ngayon daw no merong 10 types of disability based sa NCDA administrative order. Pwede daw bang ilagay sa ID ang rare disease at cancer dahil may batas o Republic Act patungkol dito? Yes po, sir. Ano ang napag-usapan ninyo dito? Kasama yan, sir, sa 10 types of disability, yung cancer at saka rare diseases. So nakalagay talaga yan. So bago yung ng law yan yung sa cancer natin. So automatic na pag cancer ka, kasama ka na sa persons with disability, no? Sir Raniel, at makikita naman kita naman namin yun kasi specialized doctor naman declare na may cancer patient siya or cancer survival ang isang pasyente. Kaya automatic na yan na ini-issuehan ng Office of the Persons with Disability Affairs ng identification card, sir. Okay. So kung merong cancer yung isang tao at kung merong rare condition ang isang tao, ano yung ipapakita no nila no sa PDAO office para ma-issuehan sila ng ID, sir? Sir, yung medical certificate from their doctor, specialist nila, and then yan lang no ang hinahanap natin as basis kung rare disease siya or cancer patient siya, dalhin lang sa tanggapan ng Persons with Disability Affairs Officer para makapag-issue kami ng ID sa kanila. Pero may mga sub documents na hinihingi yung depende sa LGU depende sa office nila. Marami pa kaming hinihingi Like for example, barangay resident certificate, live birth, kasi para hindi magpaiba-iba yung date of birth nila, iba yung date or month kasi sometimes hindi nila alam no. Para may basis kami, hinihinga namin ng mga live birth yung mga miyembro natin at saka yung ID card, ID picture, Sir Rinel. Okay. Sir Jubert, no, sa experience mo dyan, no, pag meron, no, like for example, may signs on autism, no, parang may rare condition, no, yung isang bata, gaano kabilis, no, yung pag-issue ninyo ng Persons with Disability ID? Okay, pag kumpleto yung documents, matikin sir, nag-i-issue kami, no? After pag-issue namin, forward din sa Office of the Mayor for signature. Okay. Ano yung kailangan nila, right, sir, no, para lang malaman ng diyan sa inyo, no, ano yung kailangan nila ng mga
documents, no, para ma-issuehan ng ng ID? Actually kasi ako stricto ako doon sa mga ganyang documents at saka declaration kahit may medical certificate ka na from the private doctors, pino-forward ko pa yan, sir, for authentication sa municipal health office prior ako mag-issue ng identification cards. No? So, after that, pag okay na yung medical health officer, go on na yan. No? Kahit kami pa ang nagdala ng mga ID cards mismo on that day para magamit na ng miyembro natin. Basta available yung local chief executive na mag-sign on that day, sir. Yeah. So ibig sabihin lang nito, Sir Jubert, no, halimbawa, no, kahit may formal diagnosis na at certification, no, ng isang specialista, kailangan pa tingnan, no, ng iyong provincial health officer? Mayroon kasi sometimes mga private, hindi natin alam. No? Alam niyo naman na pag may pera ka, pwede kang humingi ng medical certificate, right? Yeah. So, gusto lang namin malaman kung talagang depende sa sa doctors natin. Pero mostly ginagawa ko 'yan. Sa akin lang sa level ko lang 'yan, sir, ha, kasi hindi ako doktor, hindi ako din nurse. Mas mabuti na tingnan ko para hindi ako pwedeng mag-issue ng ID na baka fake yung medical certificate. Alam mo naman, nagaganap yung medical certificate because of yung AX. Di ba? Maraming medical certificate na gamit sa AX, di ba? O kano gamitin sa identification, mahirap na. So kaya counter check ko lang. Mabilis naman Okay, sige. Okay, sige. Anyway, no, actually, daw ang bilis lang ng ating kwentuhan, no? Matatapos na tayo. Nire-remind na ako, 10 minutes na lang daw, Sir Jubert. Okay. Opo. Ito talaga yung katanungan ngayon, no? From the end of PDAW, no? Ano yung mga safeguard measures ninyo para hindi magamit, no, sa masama ang mga ID ng persons with disabilities? Ano ang inyong pinapayo? No? Sa ating mga halimbawa, mga restaurant, no, mga transportation, yung mga, di ba, mga nagbibigay ng 20% discount. Generally, no, ano ang iyong gabay sa kanila? Yes po, no. Kami po ay pag-confuse yung mga nag-issue ng mga 20% discounts mga restaurants at ibang pang mga services, no. Kung confused kayo at gusto niyo malaman na hindi naman makikita sa online registration, tawagan lang po yung mga opisina ng PDAW kung saan ang address ng isang persons with disability. Or pwede din tumawag sa NCDA para matulungan tayo at sa mabilis na ang koordinasyon mula sa NCDA papunta sa amin sa League of PDAW at mapaabot din namin sa mga LGUs kung taga saan yung gumamit ng ID na yan. Sir, pangalawa, nire-remind din namin after we issue the ID to the members of persons with disability na pumapasok sa opisina, nire-remind din namin sila huwag pabayaang mawala yung ID, baka gamitin ng ibang tao ang identification cards na yan. Kasi hindi natin alam kung pag mawala yung identification cards, mapulot ng iba, gagamitin kasi alam nila may mga discounts na yan. So, mahirap na, no? So, kaya niremind namin na alagaan at itago yung ID na yan kasi baka yung signatures ng yung pasyente at signature ng local chief executive, alam mo, computerized na ngayon, pwedeng magaya. So, yan yung mga precautions natin sa mga nag-a-apply ng ID. At nire-remind din natin yung mga PDAW officers natin, no? Kasi gumagawa tayo ng mga regional congress at saka national congress, no, sa mga League of Persons with Disability at saka mga focal person na ipagpatuloy na i-monitor yung mga kasamahan at sa mga members nila para makikita pag yung mga certifications na inilalabas na in behalf of the persons with disability, ganito, ganyan,
dapat alam nila na gamitin sa tama yung identification card na binigay sa mga miyembro ng persons with disability, sir. Okay, last na lang to, last kasi wala na tayong panahon, no. Na-remind na ako ng ating director, no. Kasi ngayon, 'di ba, may mga ginagawa, no, na yung ibang mga establishment, no, bago magbibigay, no, ng discount, no, i-check muna nila, no, sa Philippine Registry on Persons with Disabilities, no, kung talaga ba nandoon. Pero Sir Jubert, alam naman natin, no, na maraming katanungan diyan, no, sa PRPWD natin, no. May ibang mga PDAW office, masisipag, no, na transmit kagad yan, makikita mo. May iba naman na medyo kulang ang technology, meron naman walang masyadong connection ang kanilang internet, di ba? Meron naman, no, na luma na daw ang kanilang laptop, yung mga ganon na computer nila. Okay. So halimbawa, no, Sir Jubert, may isang persons with disability, no, na gustong kumuha ng kanyang discount, pero nung check ng establishment sa PRPWD, wala ang kanyang pangalan. Ano ang inyong guidance dyan sa kanila para makuha pa rin nila, no, ang kaukulang, no, discount nila, Sir Jubert? Yes, sir. Nangyayari din yan dito sa atin, sa mga LGUs natin. Like sa PhilHealth, no? Gusto na mag-discount sa PhilHealth. Ang problema, hindi makita sa PRPPWD. Ginagawa namin, pinapabalik ng PhilHealth or mga establishment kung saang bayan siya. Tapos pumunta sa PDAW office, magbibigay kami ng certification at saka yung printout na nasa PRPPWD ng local government. Kasi sometimes, sir, hindi mo makikita talaga na wala siya sa PRPPWD kasi nag-double entry. Pag hinanap mo si Juan de la Cruz, kasi double entry, hindi lalabas si Juan de la Cruz. No? Pag ikaw lang mag-check. Pero kung sa office namin, makikita mo siya. Kasi nag-dual encoding siya. Because isa yun sa mga factors natin, sir, no? Kasi hindi yung mostly sa mga PDAW at focal person, hindi regular. Paiba-ibang tao, nung nakaraang taon, iba pa yung nakaupo, ni-encode na si Juan de la Cruz. Pag-change ng tao, nang umupo sa opisina, another encoding, si Juan de la Cruz. Kaya, nag-dual yung encoding niya, double encoding siya, kaya hindi mo makikita. Pero kung pumunta ka ng opisina, makikita natin dyan. Yes, sir. Okay, thank you, Sir Jobert. Pero additional to na follow-up to na tanong, no? Direct Ina, pagbigyan mo na ako. May follow-up na ako na tanong, no, kay Sir Jobert, no? Pero, okay, ano masasabi mo dito? Hindi naman to, no, kasalanan, no, ng persons with disability. Diba? Totoo naman yung ID niya, diba? Dumaan naman siya, no, sa tamang proseso na nakukuha ang kanyang ID. Ang problema na to, no, ay galing doon sa issuance, no, issuing office. Bakit sila ngayon, no, ang magbe-bear ng ganitong kahirapan? Correct. Actually, sir, nakikita ko yan sa tanong kanina ni Direk, no. Actually, yung effect ngayon nasa balikat na ng mga PDAW head, yung problema na yan. Kasi in our end, most of the time, may doon ang problema. Sometimes, hindi na encode. Pangalawa, ang system, hindi alam kung paano ipasok sa system kasi bago yung tao na umupo sa PDAW. Okay. Pangatlo, mayroong binigay na mga computers ang ating ECDA for PRPPWD, like sa Western Visayas, 143 LGUs, kumpito ko lahat yan, nabigyan ko 2022, yan, 22. Ang problema ko dito, umiikot din ako, walang IT na nilagay, pangalawa, may computer, walang internet, pangatlo, may tao, pero yung trabaho ni PDAW Focal ay nag-case study. Gumagawa ng case study kasi multitasking, walang oras sa encoding. Yan yung mga factors at nakikita natin, sir, sa field na
mga problema. That is why yung mga persons with disability natin ay apektado sa ganitong sitwasyon. Okay, lahat tayo apektado, no? Sir Jubert, sana gusto pa natin palawigin ito yung ating kwentuhan, no? Pero wala na alas 4 na mga alas 4 na mga kainkunasyon. Sige, Sir Jubert, no? Ano ang iyong pinakaminsahe, no, sa mga persons with disability, no, sa kanilang mga magulang, no, at sa ating iba pang stakeholders, no, regarding sa issue na to, no, ang pag-aabuso, ang paggamit, ang pag-issue ng mga fake persons with disability ID. Your last message, Sir Jubert. Yes po, Sir Ranilo Surongon, sir, and Ma'am Ina Figueroa kay Ma'am Jen, no? Maraming salamat sa pagkakataong ito. Gusto ko lang ipabatid sa mga kapatid natin na mga persons with disability, our local government units at saka yung mga stakeholders. Magtulungan po tayo upang mabigay natin ang tamang serbisyo para sa mga persons with disability. Kami po ang talagang nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno at tayong mga taga-gobyerno naman ay gagawin natin yung mandate na dapat para sa ating mga kasamahan, yung mga nasa laylayan nating mga kapatid na persons with disability. At kung pwede, no, kung ma-monitor ninyo, may mga areas na meron laganap yung mga fake issuance of IDs, inform nyo po yung mga DSWD offices at saka mga PDAO offices natin para mabigyang pansin itong problema na to. At sa tingin ko, kung magtutulungan lahat ng sektor para sa ganitong sitwasyon na ina-abuse ng ibang tao, yung ibang mapagsamantala, I think masosolve natin ito ang problemang ito para hindi naman ma-left behind ang nangangailangan talagang mga kasamahan natin ng mga persons with disability sa buong bansa, Sir Ranilo, sir. Yeah, thank you, no, Sir Jubert. Pero wag ka munang umalis, ha? Okay, sige. JM, Ina, ano yung ating mga public service announcement? Okay, yung ating mga member, no, ng Psoriasis Philippines, no, ay magkaroon sila, no, ng konferensya, no, this coming 26 February, no, Psoriatic Disease Advancing Holistic Care and Beyond, no. So binabati natin, no, yung ating kaibigan, no, dito si Sir Joseph, no, ang founder, no, ng Sorfils. So mga gustong, no, mag-attend ng kanilang conference, no, pwedeng pumunta, no, sa kanilang Facebook page. Okay. Ano pa, JM, ang meron tayo? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and RJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD,
INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat sa ating panauhin na si Sir Jobert Lago, yung presidente ng National League of Bitaw. Sa ngalan ng pangkat ng inklinasyon, kay Jen, kay Teacher Aisel, kay JM, kay Ina, kay Art, kay Dejeron, kay Doc Gina Manalaysay. Maraming salamat kay Sir Jobert at sa ating lahat ng tagapakinig sa episode sa hapong ito. Ang pinag-usapan natin dito ay isang karapatan. Karapatan ng mga tao at mga batang may kapansanan na sila ay makakuha ng diskwento at benepisyo para sa kanilang pag-unlad. Malungkot man dahil maraming mapagsamantala. Maraming gumagamit ng mga persons with disability ID na hindi naman sila ang genuine na may kapansanan. Kaya hinihikayat natin ang lahat ng mga PIDAO sa buong Pilipinas, sa mga probinsya, lungsod, munisipyo, na ito ay dapat nating i-monitor. Hinihikayat din natin ang mga taong may kapansanan, ang mga pamilya na kanilang ipagbigay alam kung may roon mang biolasyon. Kasi dito, lahat tayo ay apektado. Lalo na ang mga tao at mga batang may kapansanan. Tayong lahat ay magtulong-tulong para makamit natin ang totoong karapatan ng lahat. Dito sa inklinasyon, ang mga usaping ito ay binibigyan natin ng halaga. Dahil ito ay napaka-importante. Dahil dito sa inklinasyon, lahat tayo ay kasama. Dahil dito sa inklinasyon, lahat walang naiiwan. Kaya ang aming sigaw, inklusyon, now na.